thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. And it is the almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Yung gusto ninyo. Mayor, si Salvador Panilo nag-ingon tuhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayan imong daganan according to attorney. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo ako. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Pero are you considering local position? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? You yan. Mayor. Who else? Ikaw. Sino pa? Of course. Mayor. Mayor tayo. Mayor, So, sure, kaya mo Mayor. pa mayor, kaya mo pa Sure, basta Mayor. mayor. O, yan ang gusto. Is it a public clamor? Sa media? Yes, Mayor. Well, is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community Yes, of course. gusto ng tao, ibig sabihin? Yes. Sige, mag-mayor tayo. How about Mayor Baste and Bongo? What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. Kung makakalaan yun, lahat ng tao healthy. Baka hindi pa na inabot. It's going to be Duterte. Are you going to appear kasi yung quantum ng Congress wants you to appear sa... Well, if it's their pleasure, why not? So are you going to... Yes. Anong gusto niyang malaman sa akin? They're investigating yung extradition Ako totoo yan. Wala. relations sa Congo and other Wala ako. Wala illegal drugs. wala tayong pugo. Kaya nga namamatay yung mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Pugo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pugo? Alam mo maglaro ng pugo? So you're going to appear, Mayor, Sa, sa Congress. well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. How do you feel, Mayor, na yung mga pulis natin like Karma, De Leon, and other PNP, kinitisa, ngayon contempt sila kung hindi makaka-Christmas with their family dahil... They will have court on legally. Iko-consulta ko sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to
So, hindi ako practicing lawyer. So I would not know the dynamics of what are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Any comment about the Congress? You've been a congressman, Mayor. Tapos ngayon, ang Congress mukha naging investigating body, mas masawag pa sa NBI at contempt ng kanilang mga resource person. Ang suggestion ko nga, i-abolish na ng NBI, pati police, sila na lang. That's my suggestion, you tell them. Mayor, ang sabi ni Inday, may Duterte tatakbo ng senador. Sino kaya? Paulo, Basti, or you? Not me. Hindi ko na kaya sa... Basti siguro? Ganun ba? I really do not know. Hindi kami nag-uusap eh. Inisipin nila, Mayor. Truth to tell, we have yet to sit down at this very late filing na of what we would like things to happen sa aming political life. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sabag marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, or nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. May trabaho kasi yan eh. And if it would entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko na. May ano kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako. Totoo. Mayor, sino pang dadagdag sa PDP line-up for senators? Sa totoo talaga, frankly, wala pa akong hindi ko pa I have yet to read the list na nag-file ng ano nila, candidates. Hindi ko alam sino yung nagtuloy, sino hindi. Kuya Mayor, kung sa'y debate sa usa ka famous nga Rodrigo Duterte nga aniyang apo na nakaroon sa politika. Si Rico Duterte nag-file na sa iyang COC for councilor. How about Kapitan Omar Duterte? Will he file for congressman in the 2nd district of Davao? Gusto man siguro nila ako, ilatanan, ihatag na lang nila. Give it to them. You know, ito wala itong ano. Do you know the reason why? It's because we come from a political family. Even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google nyo ninyo, nandiyan yan eh. Post-war, right after, ang tatay ko naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board, or provincial secretary, they call it. Then, politics again. Sa ganyan. So, political family kami. I am not surprised, even if I do not want them to, kasi magulo,
well, hindi naman walang kwenta. Pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko. Hindi ka naman magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan ka magnakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabutan pa man ni John Ledesma. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo lang ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation, mga apo ko. President, Mayor, would you like to comment? Kasi pagdating ngayong election, sabi-sabi, yung mga Nograles, itatakbo, yung tatlong Nograles. Ano yung reaction? Sige mo lang yung takbo. Sige lang lang kami hintay. Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. May bagong crop, and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograleses if they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. We do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa ng mayor. Tapos pagpunta niya dito. Parang continuity of so yung politika hindi talaga naalis sa buhay namin. At most maybe in all probability mukatay po na sa among mga apo. May yung mayor sa gawas last day sa pagpailim Martes man nagnaniit lang manugrali sa Duterte. Pag mudagan ka o mayor, walay Nograles mudagan o mayor. Apan kung di ka mudagan mayor, o si Basti tabanan nila. Kagay mayor. Ano sa imo? Di, gusto na kung file tanan. Para bibo. Pangit naman yung eleksyon na ako lang dyan. Dili sila mulaban nimo, pero kung si Basti daw labanan, naay Nograles na mulaban kung si Basti mo parilik. Pero kung ikaw mo kandidato si Basti, huwag mulaban ng mga Nograles sa imo. Mga balita ron sa gawas. That is not the proper question. The proper question is, I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer at hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi na ako makialam.
Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sopa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nakatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find something productive outside. Find something productive. Yes, sabi ko. Alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems, and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat, yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. President. You're trying to raise your hand kanina. Sige. Mayor, Mayor, I would like to get your reaction regarding kasi yung may ibang, naayon bang kung sa tawag ng Luzon na member na na ubalhin sa other party. What is your take on that? Good. I do not want to have a heavy machinery. Mas mabuti. Frankly, bakit? Minus ang gastos mo. Hindi ko naman sinasabihin na wala silang pera. Pero if you're the head of the party, kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga ang mas mabuti sabihin mo sa kanila na ang request ko, my earnest request, is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? No? O balik ta rin na. Anong silbi nila sa akin? So, Mayor, you are right. Walking na lang siguro, matanda na eh. Hindi ba? Final. Nga na lang, kano sa ka-file, Mayor, sa Martes, kay magbuhat minimo sa Comelec. Huwag ka nga makaalam sa buhay ko. Hindi mo na ako nakialam sa buhay mo. Ang microphone nilabay. Na maybe, Nga na ba yung kahanga, kami rin nag-condor sa imo. sige, mga paalamin ko lang kayo. Pagkatapos ng pay. Samok-samok mo lang po mga to. Yung kamera, alam mo, ang ina, 30 years na ako dyan, nagsawa. Huwag kayo ma-insulto ha, pero sawa na ako ng gano'n. Mayor, kung sa'yo kasulti doon ako ng mga ko na, Mayor, kung sa'yo kasulti, Mayor, pakailangan, Mayor, Mayor ba ito? Mayor, kapalmi. So, Mayor, officially, Mayor, asa ta. Hay naman itong mga putang ina. Kami na lang administrasyon.
Mayor, asat naman ni Udto. Alas 2 na. So Mayor Duterte, I'd be happy to, guys, I enjoy the company of media. Maybe, hindi siguro in the earlier years. Pero nung nagtagal ako, parang barkada ko na lang kasi ang media. Naging barkada ko. Hindi na nga ako namimili ng lugar. You can ask any question from me and I'd be happy to respond. Wala naman akong sikreto. Wala naman ako. Matagal na akong mayor. Nakita naman ninyo ako. Nakita ninyo kung paano ako nag-mayor. Nakita ninyo paano ako nagnakaw. Kung may makita kayo, kasi ako mismo ang nagnakaw, hindi ko nakita kung saan yung putang inang ninakaw ko. But otherwise, I would not have survived politics. Kung pumasok ako sa korupsyon dito sa Davao, ayan nga si Juno. Di ka tatagal dito. If you are a corrupt mayor, maybe limited ka, pinakamataas mo 1 term. Hindi mo matago yung city hall, paano mo nakawin yung pera. And you have to have a good excuse of getting the money from the cashier. So Duterte Mayor, tandem. Sino ang ano ko ka? Poste. Maski sino man sa kanila siguro. Or Pulong. Ewan ko si Pulong kung tatakbo ng congressman. Advice. Pero ako kay Pulong, alam mo ano? Ganito ang trabaho ng congressman eh. Pag magtanong ang mga tao saan si congressman, sa Maynila siya. Pag ang mga mataga Maynila sabi, saan si congressman? Nasa Davao siya. Yun lang. Kung ayaw mo magtrabaho, ngayon kung magtrabaho ka, si congressman, hindi naman lahat ng panahon sesyon eh. You're given a lot of elbow room dyan sa paggala mo as congressman. Maganda nga ang congressman, pero you know what? You cannot solve problems for you, for your community, and for your fellow men. Ako ang nasanay ng ganun. Kaya mas hinahanap ko yung trabaho na yan. Hindi ako pwedeng congressman. Gusto ko makinig ako sa opisina, mag-upo sila dyan. Anong problema mo? Sir, ganito sir, yung asawa ko, away kami, tapos iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. O, padala mo pa ng pera, sabi mo manang balik dito. At saka maghanap po ng iba, putang ina, karaming diyan pwede magtanong ng gano'n. Karaming babae dito, tapos yan ang sabi mong problema sa akin. Hindi yan problema. Huwag kang magsumbong sa akin na iniwan ka ng asawa mo. Putang ina, dapat nga mag-blow out ka dito. Dalan mo ko ng litson. Ayaw mo pa yan. May bago ka na naman. Yung sa video ko, maganda. Maganda yung... Sadya ba yung ano mo? O natural? Natural. O, pinabutas mo lang siguro yung ano. Mayor, announce si VP Sara that you'll be running for Senator and also Mayor Baste and Pulong. Ang totoo talaga niyan, we have yet to sit down. Kailan ba deadline? Tuesday. 20, no? January 20? Tuesday, Mayor, ang filing.
That's the beauty of cellphone. Masig nakahiga ka sa kama mo, sige kaglugod sa buga ni mo, istorya mo, politika mo, mas may dagana ni mo. Cellphone eh. Hindi mo kailangan, total, hindi man kami magkalaban sa politika. Dito, gusto ka, dito ka, o dito ako. Dito ka, dito ako. O dito ako, dito ka. Alam kayo mag-usap na yun. Sabi naman bukas. Muna'y problema. Ikaw nala'y arrange. Hindi kong makontak na yung telepono nila. Alam mo yung, kung mo lang sabihin sa kanila, yung mga gago na ni sumasagot ng sige ring. Ako kanina, I've been calling Basti since this morning. Totoo, sabihin mo sa kanya. Gusto ata niya kalabanin ako sa politika, okay lang. Mayor, emotionally, yung mga tao na trusted ni mo ba nga karoon investigahan sa Quadcom, sabi yung feelings ni mo. Walang miyari niyan. Pero emotionally ba? Wala ka nang kasakitan? Wala. Sanay man ako dyan sa dumaan rin ako sa Congress, dumaan ako pagka-prosecutor. Pati yung mga yan, dumaan sa akin nung fiscal pa ako. Anong advice mo sa mga namin? Yeah. Ako, pagkayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. I am talking as a lawyer. Kasi malapit ako sa military pati police. And I still believe until now that without yung binigay na suporta ng military pati police dito sa akin sa Davao, I could not have succeeded in transforming Davao to what it is now. A beautiful city. Dito patayan doon, patayan doon, patayan dito. Ngayon, nung na-mayor ako, nag-usap kami lahat. Bakit ba tayo ang mamatay? Di patayin mo silang lahat. Gobyerno ako eh. So yung mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ko. Nasa gobyerno ako. Yung mga gangster dyan, mga sindikato na massacre, putang ina, gobyerno ako. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar, kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, wag gawin dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong mga ulol na to.
Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko na putang inang droga. Punta ka dito, magdegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap ka ng kamatayan, putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Pero yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kunin ninyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. May paglalagyan. Naminga din ang Mayor. So, Mayor, how do you rate your success under the Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawon ko. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful. Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya, ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O, di sabihin mo sa human rights. Sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa syudad niya. Hindi ako gana, ayaw ko ng titulo. Inyo na yung titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So if you will be the mayor, Isali kita. Vice, ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinanglan. Ang Ang drug rehab. Kaya mga
Yung maabot, alang-alang patayin mo. Pero dapat, wag na magdagdagan. Wag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo nagminus-minus man, pero hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga kingdom, may mga politiko. Hindi kagaya dito, kung mayor ka, tawagan mo lang polis. Putang ina, trabahuin ninyo yan. Kasi ayaw kong... Mayor, comment. Kay Mayor Mabilog sa Iloilo is now in the country. Bumalik na at siguro tatagpo. What can you say about it? It's no longer my... wala na akong power maghabol sa kanya. Nung presidente ako, Patay na. hindi ko man siya naabutan. Ngayon bumalik siya na hindi na ako presidente. Hindi rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa yung problema na ng presidente yan. Ako tapos na akong dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon ko. Was there less bumaba ba ang drug-related crimes pati yung drug itself? Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon nagdadruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga. Cross my heart. Mayor, anong Mayor, comment? he was saying na it was an injustice to ginawa sa kanya. Sino? Si Mabilog. And also, former Senator De Lima was saying he's going to hold those who sent him hurt of jail accountable. Oh, hindi yung naghahawak ng susi sa jail. Bakit mo tayo pagkalaman? Bakit mo tayo matakot dyan? Hindi mo na ako naghawak ng susi dyan sa ano? Tapos, Mayor, they're going to invite you and Senator De Lima sa one. Oh, anytime. Dilema? Anytime. Pero hindi mo namimiss si Senator De Lima, Mayor. Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if she starts to fuck everything, hindi kita atrasan. Parang she just Wala naman akong pinikulan. May kopya pa ako sa video eh. parang she also wants to make peace. So, parang, Well, that is another thing. Kaya sabihin, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo, hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasagot. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakopya ako. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Yung mag-rent, hindi man daw ito Ikaw. hindi magtinuod. PI. Tanawa ni Mayor. Tanaw sa Mayor, kami mga Gusto niya tignan uli. Sabihin niya uli yan. Kasi bitawan ko, sabihin mo. Pero Mayor, Sabihin mo, sabi ni Duterte, you make that statement again publicly. And I will prove
publicly na ikaw yung sa picture. Video. Pati yung totoo. Salamat na yun. Ayun, nakapila. May babae sa kanila malaki. Comment po sa pag-meeting ni VP Sara and former VP Leno Duterte. Wala akong, hindi akong nakikialam dyan. Wala. Tsaka wala akong alam. In fairness. To me, to them. So I cannot comment. Maiso pre-rally nakatabang sa administrasyon doon ay paano magdiktador. Tungod ilang gustong inindahan ang atong 1987 Constitution from presidential to parliamentary. So, bot pasabot nga gustong magdiktador sama siya nga mahal. Nakatabang ang Maiso pre-rally. Padayon pa pang Maiso pre-rally. Well, this kind of government, form of government, parliamentary, and itong presidential type, yan ang differentiation yan eh. So, premier, which is elected by parliament, a president elected at large by the people. Alin dyan sa gusto ng Pilipino? Referendum or a plebiscite, for as long as it is carried properly at walang mga terorismo o yung i-corrupt mo yung electorate, I will go along with the wishes of the people. I cannot be more Pope than the Pope. Ang tao ba? Kung ano lang gusto ng tao. Ultimately, it is the people that will eventually decide. And what the people will decide and what the people would want. I want the military and everybody else magsunod sila kung anong gusto ng tao. If the sentiment is shown in a referendum and a plebiscite, I'm asking the military to obey the people. Yun yung amo ninyo eh. Yun yung amo natin. Else. Karon pag gawas na ako ng resume sing. O pag gawas na ako ng mensing, maglingkod ako dito sa hayam ni putang inang opisina. Di malingkod ako nga to. Uban na ta. Mayor, no comment yung mayor, yung left and right na ayuda na binibigay ng government. Again. Ayuda, yung ayuda mayor. Yung ayuda. Left and right na. Left and right. Ayuda. Ubos ang pera ng gobyerno niya. Yan na walang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng ayuda. No bridges. No new bridge. O walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President ayuda. I don't know what's my, ano ang tawag niya sa akin. Ako siguro, presidency putang ina. Mayroon ng comment kung sabi ni VP Sara na yung national budget daw ang naghawak ni si Saltico at saka si Speaker Romualdez. Sila yung nabot mo. Ay, totoo naman talaga yan. That's the reality of ang makakorek lang yan talaga if they want to correct it ang military.